Actually, nagdalawang isip ako, sasali o hindi. Baga, sabi ko, bahala na si Batman, okay na to. Anyway, marami naman kami eh. Pero at least nabuo yung team natin. Kunyari, tigas-tigasin, parang gano'n, pero wala na. Tumutulo na yung sipon ko, yung mga gano'n. It's very costly to retrieve your bike deep in the mountains. Yung easy way, mag-hire ka ng lokal doon, worse is Kalabaw. May mga times din na parang sumuko na tayo, parang ayoko na. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, bahala na kayo makakita na sa food ko, bahala dito na. Pero guys, until yun, sa mga nanonood, ang sarap pala ng tubig sa bundok. Parang may asukal. Ibang level din ang mga view sa highlands, I would say. Pag pumunta kayo doon, parang wala kayo sa Pilipinas. After the ride, bro, binenta ko na yung motor. Hello, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin ngayon. Hindi lang sa Luzon, pati Bisaya on sa ninako. So, halo-halo yung salita natin dito, no? Ito yung first ko na podcast. Wala pag yun may title ani karong panahon na. So atol sa ninganlan og hisgot kabahin sa motor. So mo na no. In Tagalog, ano yung Tagalog ba? Ikaw na mag-translate sa Tagalog ba? Nahirapan ako sa kalisod minsan eh. Sige ba? I-translate mo nga sa Tagalog yun. Paano ba yung Tagalog? Hisgot sa Usapang motor. Oo, usapang motor. Para ganun. Galing ko na mag-Tagalog. Yeah. So anyway, ang pag-usapan natin ngayon, Ken, i-ano natin sa mga viewers natin ngayon na ano yung experience natin dun sa FG Moto. So, ano yung mga nangyayari, ano yung hindi natin gusto, at saka ano yung mga preparation na gagawin natin for the next year. And pag-usapan din natin nung last year, ano yung mga preparation natin. So, ikaw nang bahala nun. Ano ba yung sa'yo, yung kwento sa'yo? Mamaya ikwento ko sa'yo yung sa akin. Well, niready ko yung sarili ko. Tsaka niready ko yung motor. Kasi yun, 3 araw mong aabusuhin yung motor mo eh. So, parang yung output na mangyayari sa motor mo is gonna be 100%. Suspension, yung clutch lining mo, kasi may mga trails doon. Apart from that, yung fuel system mo. So yun, kailangan mo talagang probably I would say mga 2 weeks before the event. Kailangan mo siyang tapusin or gagawa ka ng checklist na ito yung gagawin ko, suspension, kailangan ko na magpalit ng oil seal, bearing, clutch lining. Kung alam mo matagal mo na hindi pinalitan yung clutch lining mo, palitan mo na the day before or the week before. Apart from yung normal na change oil, yung magpa-flush ka ng coolant. Pero most importantly, yung mga bagay na hindi mo nabibili sa regular na motor shop. Yun ang mahirap. Kaya nga may dala tayong mga alambre, mayroon tayong dala nga zip tie. Just in case kung wala na tayong magawa, so pangtali talaga yun. Well, ako talaga nung time na yun, ano din ako parang actually nagdalawang isip ako, sasali o hindi. Kasi hindi pa natin nabuo yung isang team natin. Siyempre nakita ko naman sa'yo na grabe ka, determinado yung kabang, ganahan ka. Ako nakahig na lang sa kong apel. Pero anyway, nindot kayo ito noon. Parang ayoko na sumali eh. Para bang nahirapan kasi ako nung mga previous na mga events na medyo, kasi yung bike ko masyadong mataas, yung preparation. Walang preparation talaga nung event na yon. Baga, sabi ko, bahala na si Batman, okay na to. Anyway, marami naman kami eh. Pero at least nabuo yung team natin. Last minute na yun nabuo yung team. So, ang ganda talaga. And yun. So, and yung mga lugar din na napuntahan is grabe. Grabe talaga. And guys, kung nakita nyo lang kami, kung gaano kahirap yung ginawa namin, ako medyo parang, kunyari, tigas-tigasin, parang gano'n, pero wala na, tumutulo na yung sipon ko, yung mga gano'n. So, siyempre, hindi ninyo nakikita yan. I-ano ko lang sa inyo na gano'n ang nangyari. Tapos may mga times din na parang sumuko na tayo, parang ayoko na. Bahala na kayo dyan. Parang ganun. Bahala na kayo dyan. Nagulat ako dun siya kasi parang sabi ko, idol ko to si Boss Sandro. Pero nakita ko sa yung day 1, naubos siya. Nagra-gara man.
Naggarra Ayun, yun yung naubos. mangyayari pagka pabida-bida ka dun sa Pabida-bida, trail. pabida-bida. Mauubos ka talaga. I mean, Totoo. it was parang half day trail. Mauubos ka talaga kasi apart from yung trail, may trekking pa. And hindi lang nun. Sa sobrang excited, wala kang tulog. Oh, yun. Di ba? Yung parang, Ilang araw ka hindi nakatulog. siguro mga 2 araw ko lang tulog. Nung camping natin, hindi rin ako nakatulog dun. Sobrang tigas nung ano. So, yun. So, napakaganda talaga. And I think, it's a very i-recommend ko talaga, lalo na sa mga taga Bisaya, taga Davao. Taga Davao actually, merong mga taga Mindanao at saka taga Cebu Taga Jensen taga ata Jensen na din. sumali doon. Yung mga kaibigan natin yun, sa Cagayan de Oro. Yung grupo nila ni Rinax at saka mayroon pang grupo nila sa part ng Mindanao, marami din, and sa Cebu. And grabe talaga. And at saka Ken, ano yung pinakaayaw mo nung time na yun? Yung parang kasi 3 araw yun eh. 3 araw. Kasi umalis tayo, tapos Di, first day, mag-aapat yun. mag-aapat, di ba? So matagal din mawala. Oo. So ano yung pinakaayaw mo dun? Yung parang buisit na buisit ka, parang gano'n. Yung CR. Wala CR eh. I remember siguro nagbawas ako just one time. Nung may nadaanan to yung Petron, doon sa may Tugigaraw. Yung galing tayo sa bundok nun. Oh, Tapos galing to bumaba na tayo. Oo. Yun. Kaya pala nawala ka nun. Yun lang. Pero alam ko may mga sumali na roadside. Yung experience ko ganyan, napakaganda yung experience ko niyan. Ako naman, hindi naman ako maarte sa CR kaya nga kahit saan eh. So kahit saan mag-ano. Anyway, alam mo yung time nung gabi nun, kung saan tayo naabutan ng gabi na talagang pagod na tayo. Yung billiard. Oo. Yung bilyaran. Oo, yung bilyaran. Tapos after nung nag-dinner tayo, nagluto tayo, wala na. Tapos biglang sumama yung tiyan ko. Hindi ko alam yun. Nag-ikot na ako doon. Nakita ko, dami kasing tao doon sa bahay. Sabi ko, baka mangangamoy ito dito. Sabi ko. Sa unahan konti noon. Tapos tina-timing ko kasi sabi nung isang rider din doon na meron daw aakyat. Yung 4x4. Yung 4x4 na mag-rescue mag-rescue. ng yung So motor. ngayon, parang hinihintay ko. Sabi ko, hindi ko na kaya. So inikutan ko yung lugar. Nakita ko yung parang, alam mo yung parang yung kalsada, tapos meron siyang maliit na kanal, tapos may butas na pabilog. Sabi ko, oy, perfecto. Sabi ko, perfecto. Hindi na ako nagdalawang isip. Sabi ko, bahala na kayo makakita sa food ko. Bahala dito na. So, doon, after nun, pare, sarap ng buhay. 3 araw walang imbak nun. Yes. So, yun lang. And, napaka hospitable ng mga tao doon sa yung sa area na yun. As in, although nagdala tayo ng mga camping gears, mga panluto, mga pagkain, iba pa rin yung parang nagulat ako, may pagkain pala tayo, yung pinaluto ni yung kagawad. Dami nun. Mm. Pero matabang lang, walang asin. Ganun siguro yung timpla nila doon. And also yung first time kong makainom ng yung parang galing talaga sa bundok na tubig. Bay. Yung may hose na Bay, grabe yun ha. Oo. Ako nagdalawang isip tayo. Kasi ako, sa tubig kasi, mahina yung tiyan ko. Pag kunting lang ng tubig, talagang masira yung tiyan ko. Ito, nakita ko kayo, minom kayo ng tubig. Okay lang ba? Di ba? Tanong sa inyo. Pero guys, I'll tell you, sa mga nanonood, ang sarap pala ng tubig sa bundok. Parang may asukal. Alam mo yung parang, sabi nga ni Boss Dennis inom ka yan kasi gift ng Panginoon yan. Bigay sa atin. Sabi ko, oo nga no. Tapos sabi mo, bahala na to. So, wala na to yung tubig nun ubos na So, wala din mabilhan. Wala na rin. So, yun. Parang pa ata yun parang mga 20 kilometers pa tayo nun pa labas pa exit. Medyo malapit-lapit na yun. Malapit-lapit na yun. Kasi nakita na natin yung pagbaba natin ng konti, parang may tao na doon sa So, yun. And tapos grabe yung sakripisyo natin doon Tapos after mga
siguro mga 500 meters may tindahan pala doon sa ano. May tindahan pala doon. Oh, Kung dapat, saan sila, sila mayor nag-camp. dapat pala doon tayo bumaba. Oo, okay. Pero anyway, ganun talaga. So hindi natin alam yung mga obstacles nung ano kasi hindi naman katulad ng karera yan na talagang iikutan mo, mag-track read ka, hindi. Mas maganda kasi yung parang hindi ka mag-track read. Yung alam ko yung iba nag-ikot, pero para sa akin mas maganda yung hindi ka nag-ikot kasi mafe-feel mo talaga, pucha, ganun ba to? Ganyan. So yun, ganun ang hirap. And talagang after the ride, bro, binenta ko na yung motor. Okay, sabihin ko sa inyo guys bakit ko binenta? Binenta ko na. Ang taas ng motor ko. Hirap na hirap talaga ako. Hirap nga ako nung nasa bahay yun. Hirap talaga ako. Nung sabi ko, mag-XRM na lang ako. So, buti may ganun, no? May small bikes din. Dapat in may the small future. bike no? Dapat kasali sa Tapos kahit gawin lang nila na siyempre hindi naman maka-cope up ng mga big bikes yon, kahit na lang, meron sanang category. So ano pa yung mo Ken tungkol doon sa Yung sa FJ, apart from like having your bike prepared, yung sarili mo din. Yung mga narinig kong mga chika sa parlor, kailangan daw mag-gym. Hindi na barbero Hindi na barbero, parlor. Okay. So daw, plus daw kung mag-gym ka or something. Kasi yun yung mga balita-balita. So, tingin mo, may motor bang bubuhatin ito? I think pwede rin cardio. Pero kung gym talaga na buhatan, para sa akin hindi na siguro. Basta kaya mo lang yung motor mo. Pwede na 'yon. And importante yung cardio talaga kasi paano yung mahirap kasi alam mo yung hirap ako guminawa din nun kasi medyo mataas konti. And talaga, I think hindi na kailangan kasi na-try ko rin dati niyan nung nagmo-motocross pa ako tapos nag-workout pare, ganda ng katawan, ganun. Iba yung iba yung tagtad ng off-road na yung muscles, puro muscles, masakit. Siya, parang strengths. So I think kailangan lang siguro ng medyo, bang tawag nun, yung palakasin mo lang siguro yung leg mo. Kasi yun naman ang importante talaga nung magbuhat ka ng motor or whatever. So hindi naman talaga buhatin mo buong motor, itayo mo lang. Parang iba ata yung workout sa mga nag-enduro. Kagaya nung in-offer dun sa sa Enduro Factory, diba? Sa Enduro Factory, meron silang gym doon na nag-offer talaga yan. Tama. No. Pero, ganun talaga. And so yun, apart from that, nagbabaon din ako ng mga, ng mga supplements like salts, yung mga mga Pocari, mga powder para di ka ma-dehydrate, and iwas pulikat na din kasi sobrang haba nung araw na yun tapos din, yung ride, I mean 3 days ka magra-ride. Mauubos ka talaga. Epic yun. And saka hindi lang yung ride talaga na ride may mga mahirap din talaga. Actually, hindi naman ganun talaga kahirap. Siguro dahil lang na pagod at saka yung unusual yung bike na ginagamit natin kasi kung tutusin mo yung adventure bike from 600 pataas hindi naman talaga meant for that road So parang yun nga, parang it's like napagod army ka. Napagod ka para pigilan yung motor. Di ba? And parang army din yan kung sasabak ka sa gera, you have to choose your weapon or kung meron kang operation na kung sa militar pa, so you have to choose your weapon na perfect para doon. So nangyari kasi parang siguro yan siguro uso ngayon pero para sa akin hindi talaga siya lalo na yung 600cc quaternary napakabigat and di talaga siya meant para doon. And siyempre yung tires natin walang magaling doon. Walang magaling. Sabihin mo magaling ka mag-ride, siguro nakahaon ka doon, nakuha mo yun. Sabihin na natin tsamba, no? Kasi hindi ka nasira yung bike, di gumulong yung motor mo. Isa pa yan. Di ba? So, yun. Going back to the bike preparation, so it's really, really important, Kasi, number one, it's very costly
to retrieve your bike deep in the mountains. Mag-hire ka ng local doon. Yung easy way, mag-hire ka ng local doon. Worse is Kalabaw. We've seen instances yung mga adventure bike kinila ng Kalabaw. Makalabas lang sa Totoo. Putikan kasi hindi na makaahon, dudulas na lang. And then yung mga 4x4, at least you're helping out the local community, mga ganon. And then bumili ka rin sa mga tindahan doon sa mga maliliit na mga stalls kasi bihira din sila makabenta doon eh. So you're helping out as well. Sa tingin ko nga, yung mga nung dumating yung maraming motor, iba-ibang klaseng motor, siyempre yung iba bihira na nakakita ng ganun. Kasi sinasabi, oy, taga saang planeta kaya itong mga to, di ba? So parang ganun. So masaya. And lalo na sa mga friends natin sa Mindanao Bay at saka sa Visayas, kanang itry ninyo kanang lahi sa disya, no? Lahi sa disya, kibaw man ko nga diya sa Mindanao, sa Visayas nam sa tay mga kagulingong mga bukid-bukid din na nasa laing senaryo nga atua din ha, pero ganahan sad mi ba nga ma-experience po ninyo din eh. And then I'm very happy na part ko ani nga event at also community and the event kasi bihira lang to eh. Hindi naman lahat talaga na nakasali dito. So yung hindi pa nga katong nagduha pa og appeal nga atong mga amigo dia sa Visayas og sa kuan ay namo magduha kay mahimo ng upat. So din na ninyo. Pero mo kasuway. Panuway mo. And then magsugod na mog ampo ron. So bitaw seryoso tong mga amigo na tong adto nga na mga adventure bike ba. At least appeal mo, at least kausa lang appelan ninyo ba para masuwayan pod ninyo ang inyong adventure bike kung para unsa siya gibuhat na bike. Yes, tama. Na ibang level din ang kanang mga view sa Highlands, I would say. Pag pumunta kayo doon parang wala kayo sa Pilipinas, lalo doon sa yung sa parang Great Wall. May nakita ako dong lugar na doon na parang parang part ng Himalayas to ah. Parang gano'n. Sabi ko, grabe no. Alam mo minsan kasi nakikita lang natin sa mga TV, mga picture, gano'n. Pag nakita mo sa personal kasi parang sabihin mo sa sarili mo, grabe itong Panginoon, grabe yung ginagawa niya. Parang talagang amazing talaga no, na hindi siya kaya ng tao na gagawin. So, it's very powerful talaga. Di ba? Yung mga mountain ranges na nadaanan natin doon sa Kalinga, it was breathtaking eh. Parang, paano nangyari to? It's amazing paano nagawa ni Lord to lahat. Yes. So, ganda talaga ng Pilipinas. So, parang yun, yung mga kaibigan natin dyan sa Cebu, Mindanao, try nyo tumawid ng dagat dito sa Luzon. Dito naman si Boss Sandro. Tsaka ako, if you need someone who can help you, just reach out. Yes. And lalo na sa mga taga Cebu, taga Mindanao, kontakin nyo ako pag nandito ko sa pwede ko naman samahan. Pero ngayon wala na akong motor, XRM na lang. Idali natin doon sa yun, isa din sa mga preparation pala yung pagti-trail. Yun. Isa din at yan. least small bike muna. Isa din yan. Totoo. And yun. Saan ka nagti-trail nun ba? Actually, matagal na ako nagti-trail and then on and off lang. And dito sa Manila, pag nagti-trail tayo, nagsama tayo sa yung training ground namin, yung Kinapuing. And last na trail ko nung last 2 weeks ago, kasama ko sila si Makina, sila si Josh. Pumunta kami ng Kinapuin. Tapos, ewan ko, anong pangalan nyo? May pinyahan, may langit-langitan, hindi ko na alam yun na yung Layban medyo maganda doon, yung parang dam. And ako kasi pag nagra-ride, hindi ko na memorize kasi yung pangalan ng lugar eh. Basta ride lang ng ride. So parang gano'n. And yes, invite natin ba yung mga friends natin? Ikaw, invite mo muna bago matapos yung podcast natin, di ba? Oo. So yun, guys, if ever you have plans, yung mga kaibigan natin dyan sa Cebu, sa Mindanao. If you have plans of joining FJ Moto
next year, you can reach out to Boss Sandro or me para at least we can assist you sa mga logistics kasi that's the biggest thing na problema natin pag nasa probinsya tayo. Hopefully we can help you with that and also sa accommodation, mga ganyang mga bagay. Alright, so nasabi na ni Ken lahat, no, na kung gustong sumali, so pwede kayong mag-reach out. And talagang recommended ko talaga to. And nag-usap din kami ni Don na parang may mga changes daw for next year. And ngayon, inumpisahan na, nag-advertise na sila ngayon. So, guys, pag ready na mo diha. So, okay guys, no, daghang salamat Ken sa atong mao ni atong unang hisgot-hisgot sa podcast basi kita gyud magtandiman ni Puhon bay. Ato ay gyud siguro ni. Pwede ra gyud ni nato, and then with the help sa atong friend. Grabe itong setup na to. Idol to. So anyway, tapusin na natin yung podcast natin hanggang sa muli. Magkita-kita po tayo sa next episode ko. So, atanginin yung mga bay. Okay. Ayos.